Amoy hirap ne. Grabe, amoy isda at tuyo na luma. Hindi yan amoy bahay, amoy kahirapan. Nag-echo ang matinis na boses ni Maricel sa loob ng maliit na kusina sa Batangas. Parang basag na salamin na tumama sa dibdib ni Aling Loring. Narinig niya ang bawat pantig. Hawak-hawak ni Loring ang bagoong na may suka at sili. Napako ang tingin niya sa palayok ng sinigang na isda na nakasalang sa kalan. Pinaghirapan niya yon. Sinigang na may malalaking ulo ng isda, saging na saba at sampalok na idasinan, ang paborito ni Mang Rico. Anak, wag ka namang ganyan. Bagoong lang to, pero masarap. Masarap. Sus Mariosep Nay, kahiya-hiya. Alam mo bang pati ang aming mga kliyente naaamoy ang tuyo sa damit ko pag-uwi ko? Sigaw ni Maricel, tinakpan ang ilong niya na parang may peste sa paligid. Nakatayo siya doon, nakasuot ng mamahaling damit pang opisina. Parang isang dayuhan sa sarili niyang tahanan. Si Maricel, ang panganay, ang pinakaambisyosa. Ang dahilan kung bakit nagtiis si Loring na maging labandera ng halos 20 taon. Kliyente. Ano ba ang masama sa amoy ng isda, Maricel? Dito tayo lumaki. Si Mang Rico sana ang magpapakalma. Diyan tayo lumaki, tatay. Pero ayaw ko na diyan. Ayaw ko na sa amoy ng hirap. Kaya nga ako nag-aral ng husto. Diba? Para makaalis dito. Tapos babalik lang ako sa inyo. Sa bahay na to. Dahil sa utang. Nagulat si Loring. Utang? Bago pa man siya makasagot, lumapit si Maricel sa kalan. At ano yan, Nay? Sinigang na isda. Kahapon pa yan, di ba? Wala na ba kayong ibang alam kainin? Walang sustansya. Hindi kami mayaman, Nay. Pero hindi rin kami kasing hirap ng mga taong ito. Hinablot ni Maricel ang palayok ng sinigang. Hindi niya inangat ng maayos. Sa halip, sa isang mabilis at talamak na galaw, itinapon niya ang lahat ng laman sa sahig. Blag. Tumilapon ang sabaw na may asim. Nagkalat ang ulo ng isda at ang mga saba sa semento. Ang usok at amoy ay naghalo sa usok ng galit. Tumindig si Aling Loring. Walang boses. Nakatingin lang siya sa sinigang na ngayon ay basurarahan na. Parang binasag ang puso niya kasabay ng tunog ng pagbagsak ng palayok. Hayan, para malaman nyo na ang lupa lang ang gusto namin, hindi ang pagkain nyo. Ibigay nyo na ang lupa sa Pearl Horizon at tapos na tayo, Nay, sabi ni Maricel at nagmarcha palabas ng kusina. Sumunod si Anton. Si Jerome na lang ang natira, nakatayo sa may pintuan. Yumuko lang siya, parang gusto niyang maglaho. Napapatingin si Loring sa kanaya. Sa lolo't lola niya, sinigang na isda ang simbolo ng pamilya. Pera ang binigay niya para mapag-aral si Maricel. Sinigang ang inihanda niya nung pumasa siya sa board exam. Ngayon, ang sinigang na yon ay wala ng halaga para lang sa basahan na pupunasan. Naku, saan siya nagkamali? Loring, hayaan mo na, hindi nila alam ang ginagawa nila, sabi ni Mang Rico at hinawakan ang kamay niya, pero ang tingin niya puno ng takot. Pipipir. Isang linggo ang lumipas. Ang tatlong anak ay nagplano ng tiyaring na bakasyon, isang pagsasagawa sa Manawag. Naitay, para ito sa kalusugan niyo, dapat nating hingi ng basbas ng mahal na birhen, sabi ni Anton. Ang boses ay pilit na malambing. Alam ni Loring na may mali, pero umasa pa rin siya. Sana, doon, magbago ang isip nila. Kaya sumakay sila sa van. Si Loring at Rico sa likod, Maricel at Anton sa harap. Si Jerome ay tahimik lang, nakatingin sa labas, pero hindi sila dumaan sa Manawag. Sa gitna ng isang liblib na dahan, sa isang desyerto at madilim na bus stop, pinatigil ni Anton ang van. Tay, Nay, dito muna kayo, sabi ni Maricel. May bibilhin lang kami. Mabilis lang, mga 30 minutes, babalik kami. Bakit dito? Walang tao. Madilim. Nag-aalala si Loring. Hindi sila sinagot. Hinila lang ni Anton ang mga maleta at inilagay sa tabi nila. Si Maricel sumakay ulit at nagmamadaling isara ang pinto. Huwag kayong matakot, Nay. Magdasal lang kayo. Bye. Umalis ang van, mabilis na lumayo, hindi na lumingon pa. Naiwan si Loring at Mang Rico, mag-isa sa gitna ng kadiliman. Loring, bakit? Nanginginig ang boses ni Mang Rico. Hindi, Rico, baka nag-traffic lang, sabi ni Loring. Pilit nang ngumingiti, pero alam niya, sa puso niya, ang katotohanan. Iniwan sila, naghintay sila ng isang oras. Walang van, tanging ingay lang ng insekto at ihip ng hangin ang naririnig. Loring, masakit ang dibdib ko. Hinawakan ni Loring ang kamay ni Rico. Malamig. Ang mga mata niya ay nanlalaki, puno ng takot at pagtataka. Rico, kumapit ka. Parating na ang van. Parating na sila. Sigaw ni Loring. Pero sa kaibuturan ng puso niya, alam niya hindi na sila babalik. Sa gitna ng kanyang pagkataranta may dumaang lumang jeepney, kulay pulat berde, puno ng mga kargamento at isang lalaki at babae sa harap. Kuya, tulong, ang asawa ko. Mabilis na pinahinto ni Victor Cruz, ang driver, ang jeepney. Si Aina, ang asawa niya, tumalon at nagmadaling lumapit. Dinala nila si Mang Rico sa loob ng jeepney. Si Loring, umiiyak at nagdarasal. Rico, huwag mo akong iwan. Hindi ko kaya nang wala ka. Ngunit huli na.
Sa huling hininga, sa gitna ng jeepney, habang hawak-hawak ang kamay ni Loring, bumulong si Mang Rico. Ang medalyon. Loring, sa ilalim ng bato. Pagkatapos, tumigil ang paghinga. Hindi na narinig ni Loring. Ang naririnig lang niya ay ang paghuni ng sarili niyang puso. Tumigil ang jeepney sa bahay ni na Victor at Aina. Pumasok si Loring sa bahay na hindi niya kilala. Puno ng sakit, puno ng galit. Wala siyang pera, wala siyang asawa. Wala siyang anak. Nakatayo si Loring sa loob ng bahay ni Victor at Aina. Ang tanging dala niya ay ang isang lumang kahon na iniabot ni Mang Rico sa kanya bago sila umalis. Loring, alagaan mo yan. Susi yan sa lahat ng ating pinaghirapan, sabi niya. Ngayon, ang susi ay wala na. Wala na si Rico. Umupo si Aling Loring sa sahig at inilapag ang kahon. Ang takip ay medyo luma at siksik, kaya nag-ingat siyang ilapag dahil sa pagbagsak nagbukas ng bahagya ang kahon. Sa loob, tanging mga lumang papeles at isang selyadong sobre ang nakita. Isang piraso ng papel ang sumilip sa labas, kumikinang sa liwanag. Hindi umiyak si Aling Loring. Hindi na niya kaya. Pagod na ang puso niya. Pagod na siya sa pagiging martir. Wala nang luha na matitira. Sa loob ng bahay ni na Victor at Aina, inayos ang lamay ni Mang Rico. Isang maliit na mesa ang inihanda, may kandila at puting bulaklak. Simple lang, tulad ng buhay na pinili ni Rico. Pero puno ng dignidad. Walang pera si Loring, pero si Victor at Aina, sila ang nag-asikaso ng lahat. Naglabas si Victor ng kaunting ipon, at si Aina naman ang nagluto ng pansit para sa mga nakikiramay. Nay Loring, huwag po kayong mag-alala. Magkasama po tayo dito, sabi ni Aina habang hinahaplos ang likod ni Loring. Tumingin si Loring kay Aina. Napakapayat. Alam niyang kapos din ang mag-asawa, pero ang pagmamahal nila hindi kapos. Nako, ang mga anak ko, mayaman, pero ni isang kusing, walang inabot. Gabi ng lamay, 10:00. Dumating ang 3 anak. Hindi sila nag-ingay. Pumasok sila sa gate, nakasuot ng itim, pero ang mukha nila parang nagpunta lang sa isang meeting na ayaw nilang puntahan. Nay, sabi ni Maricel, ang boses ay matigas, walang lungkot. Pwede ba naming makita si tatay? Tanong ni Anton. Tiningnan lang sila ni Loring, hindi nagsalita. Pumasok sila. Si Maricel tumingin sa mga puting bulaklak. Grabe nay, ito lang? Parang pinaglalamayan si Tito Eddie na taga-palengke. Hindi man lang kayo nag-ayos ng mas maganda para kay tatay, sabi ni Maricel. Pabulong, pero sapat na para marinig ni Loring. Hindi naman kailangan ng maganda, Maricel. Ang mahalaga ang puso, sabi ni Aina. Hindi nakatiis. Sino ka ba? Tumingin si Maricel kay Aina mula ulo hanggang paa. Ikaw ba yung nagmamaneho ng jeepney na nagkarga sa bangkay ng tatay ko? Naku, huwag kang sumasagot-sagot. Kami ang pamilya, hindi ikaw. Nag-init ang ulo ni Victor. Hoy Maricel, kami ang nag-asikaso sa magulang mo ni isang kusing. Wala kayong binigay, tapos ganyan kayo magsalita. Wala kaming obligasyon, kuya. Tandaan mo, anak kami. Ang obligasyon namin sa mga kliyente namin, hindi sa mga agaw ng atensyon. Pahiyaw ni Maricel at tumingin ng matalim kina Victor at Aina. Ang agawahan, iyan ang tingin nila. Ang 3 anak ay iniisip na gusto lang ni na Victor at Aina ang lupa, ang atensyon, ang kaunting pera. Si Jerome lang ang hindi nakatingin sa kanila. Yumuko lang siya sa tabi ng kabaong. Kinuha niya ang isang bulaklak na puti at inilagay sa dibdib ni Mang Rico. Nay, lumapit si Anton kay Loring. Ang boses niya ay nagbago, naging mas kalmado, pero may pilit. Ang kahon ni tatay, saan mo nilagay? May hinahanap lang kami doon. Baka may insurance or di kaya'y cash. Hindi na nagtaka si Loring. Kahon, hindi tatay. Wala na kayong pakialam sa kahon. Akin yun, malamig niyang sabi. Wala kaming pakialam. Nay, legal kaming mga anak. Dapat sa amin yun. Baka may utang si tatay na hindi namin alam. Kawawa naman kami kung may maniningil. Kawawa? Napangiti si Loring, isang mapait na ngiti. Ang mga taong ito, kawawa. Umalis si Loring, pumasok sa loob. Tumingin siya sa kahon na nasa ilalim ng kanyang kama. Bumalik siya, lumapit kay Jerome. Hinawakan niya ang kamay ni Jerome, malamig. Jerome, bulong niya, mabuti at nandito ka. Kumain ka muna anak, huwag mong hayaan ang sarili mong magutom. Tumutulo ang luha sa mata ni Jerome. Hindi dahil sa tatay niya, kundi dahil sa konsensya niya. Ang mga salita ni Loring ay parang kutsilyo na bumaon sa puso niya. Mahal pa rin siya ng nanay niya. Hindi siya sumagot. Tumalikod lang at lumabas. Sa labas, tinawagan ni Maricel si Anton. Hindi ko nahanap ang kahon, pero tiningnan ko ang mga bank statements ni tatay. Wala ng pera. Wala. Anton, kailangan nating makita ang laman ng kahon. May tumatawag sa akin. Kailangan natin ng 500,000 sa loob ng 1 linggo. Grabe, kung hindi, yari tayo sa bangko at sa iba.
Binalingan ni Anton ang kapatid. Sino yung iba, Maricel? Wala kang pakialam. Hanapin mo na lang ang kahon. Pag nakita natin yon, babayaran ko ang utang ko. At makakalimutan na natin ang lahat ng kahirapan na to. Lalong tumitindi ang galit at takot sa muka ni Maricel. Ang pagiging mayaman niya ay isang malaking kasinungalingan. Nang umalis ang magkakapatid, pumasok si Loring sa kwarto. Tinitigan niya ang kahon. Wala na akong ibang mahalaga kundi ikaw, Rico. Kinuha niya ang kutsilyo at dahan-dahang sinimulang buksan ang selyadong sobre sa loob ng kahon. Ang puso niya ay umaasa, 500,000 sana para makabayad sa utang ni Maricel o kahit di man lang may di malilimutang mensahe mula kay Rico. Dahan-dahan niyang inilabas ang laman. Hindi iyon pera, hindi iyon di malilimutang sulat, tanging mga lumang papeles, titulo ng lupa at ilang mga mapa. Mukhang walang halaga, isang malaking, matinding pagkadismaya. Wala kang iniwan, Rico? Bulong niya, pero sa dulo ng tumpok ng mga papel, may isang selyadong papel. Nakatago. May maliit na tatak ng munisipyo. Ang pangalan sa papel, Isla Perdida. Gulat si Aling Loring. Hindi dahil sa pangalan, kundi dahil sa pagkadismaya. Isla Perdida. Ang Lost Island na iyon. Sabi ni Mang Rico, dati raw yun ay tinatawag na lupang walang halaga ng lolo niya. Bakit pa isasama sa kahon ng mga mahahalagang bagay? Nako, pinag-aagawan ng mga anak ko ang walang kwenta. Hindi nila alam kung gaano ako kahirap dito. Bulong ni Loring. Pinunasan ng luha. Kinabukasan, lumapit si Loring kay Victor. Nakita niya si Victor na naglilinis ng kanyang lumang jeepney. Ang tanging yaman niya. Victor, pwede ba akong humingi ng pabor? Nay Loring, ano po yan? Hindi po pabor, utang na loob po namin sa inyo. Kahit ano po, sabi ni Victor, yumuko. Ikinuwento ni Loring ang tungkol sa kahon, ang sinigang na itinapon, ang pagtataksil ng kanyang mga anak, ang pangyayari sa jeepney. Alam mo, Victor, yung mga papeles, hindi ko maintindihan, baka wala lang to. Pero baka rin may halaga. Pwede mo ba akong samahan sa munisipyo para tingnan? Tiningnan ni Victor ang mga papel, lumang-luma, amoy lumot at tuyong dahon. Pero ang selyo ng munisipyo, malinaw, Isla Perdida. Dinala ni Victor ang mga papel sa isang kaibigan niya, isang tax assessor na nagtatrabaho sa munisipyo. Naghintay si Loring at Victor sa labas, habang si Aina ay nagtitinda ng turon at banana Q sa kanto. Makalipas ang isang oras, lumabas ang kaibigan ni Victor. Ang mukha niya hindi maipinta. Victor, grabe, saan niyo nakuha to? Bakit pare, may problema ba? Problema, hindi kayamanan, ang Isla Perdida. Ngayon, ang tawag dyan ay Ecotourism Zone 3. Tinitingnan na yan ng gobyerno. Hindi ko alam kung bakit hindi pa nila nakuha to. Pero legal ang titulo. Ang isla na yan, Nay Loring, milyon ang halaga ngayon. Napatayo si Loring, milyon. Hindi niya alam kung ano ang pakiramdam. Takot o gulat? Milyon. Si Victor, hindi rin siya makapaniwala. Oo, milyon. Ang Pearl Horizon ang sumusubok na kunin yan. Kaya pala hinahabol nila kayo. Hindi pala lupa lang ang gusto nila, pangkalahatan na kayamanan. Tumigil ang mundo ni Loring. Ang sinigang ay itinapon dahil sa milyon. Nang gabing yon, hindi nakatulog si Loring. Hindi dahil sa kayamanan, kundi dahil sa pag-ibig na walang katumbas. Bakit na Loring? Hindi po ba kayo masaya? Tanong ni Aina habang nagtitimpla ng kape. Masaya! Naku Aina, masakit! Ang mga anak ko, iniwan ako sa gitna ng daan. Nag-asikaso kayo. Wala kayong dugong konektado sa akin, pero kayo ang naging anak ko. Ang Isla Perdida, hindi ko na kailangan yan, Aina. Ang kailangan ko, kayo. Nag-usap sila ng matagal. Si Loring, inamin na kaya niya pinapabayaan ang mga anak niya ay dahil sa takot na maiwan siya. Si Aina, ikinuwento ang pangarap nilang magkaanak at ang hirap nilang mag-ipon. Wala na akong asawa, Aina, pero may anak na ako ulit, sabi ni Loring at niyakap niya si Aina. Ang unang yakap ng pagmamahal na kinabukasan, tumayo si Loring sa kusina. Kumuha siya ng hipon, sampalok at saba. Pinasok niya ang mga ito sa palayok. Sinigang na hipon. Hindi na siya natatakot sa amoy ng isda. Ang amoy na iyon, ngayon ay amoy ng pagpapagaling. Ibinigay niya ang sinigang kay Victor at Aina. Isang pagkain, isang pangako. Pero habang sila ay kumakain, may nangyayaring masama. Sa kabilang kalye, may isang lalaki nakasuot ng itim na baseball cap. Kinuha niya ang cellphone niya. Kinuhaan niya ng litrato ang bahay ni na Victor at Aina at ang masayang muka ni Aling Loring. Ipinadala niya ang litrato kay Maricel. Maricel, sabi ko na nga ba, nag-e-enjoy siya, hindi siya baliw. Kinahapunan tumunog ang telepono ni Loring. Nay Loring, ang boses ni Maricel napakabait, sobrang bait. Sino yan?
Ako po ito, Nay. Si Maricel. Nako, napanaginipan ko po si tatay. Galit na galit sa akin. Nay, napatawad na po namin kayo. Gusto lang po naming makita na ang bahay namin. Miss na po namin kayo. May dala po kaming pasalubong, isang bag ng imported na kape. Bukas, mga tanghali, pupunta po kami dyan. Okay lang po ba, Nay? Hindi na po kami galit. Si Loring, hawak ang telepono. Alam niya ang totoo. Kape, hindi kape. Isla Perdida. Dumating ang kinabukasan. Alas 11 ng umaga. Hindi kape. Ang dala nila Maricel at Anton. Galit at pang-ipit ang dala nila. Pumasok sila sa bahay ni na Victor at Aina. Ang ilong ni Maricel ay umaamoy na naman. Pero hindi sa isda. Sa bahay mismo. Grabe, Nay. Ang liit. Pero in fairness, malinis. Sino na ang kasama niyo dito, Nay? Tanong ni Maricel. Ang mga mata ay naghahanap ng anumang senyalis ng kayamanan o ng kahon. Nakatayo si Aling Loring sa tabi ni na Victor at Aina. Tiningnan niya ang mga anak. Hindi na sila ang mga bata na inalagaan niya. Ngayon sila ay mga mangagaw na nakasuot ng mamahaling damit. Sila si Victor at Aina. Sila ang nag-alaga sa akin nung inabandonan niyo ako, sabi ni Loring. Matigas ang boses. Nagkunwari si Anton nagulat. Aba, Nay, aba naku, huwag mo kaming sinasabihan ng ganyan. Mahal na mahal ka namin. Nagpanik lang kami, Nay, kaya kami bumalik. Bumalik para saan? Para makita kung paano ko inilibing ang tatay niyo? O para hanapin ang kahon? Tanong ni Loring, dire-diretso. Biglang tumawa si Maricel. Isang tawa na matinis parang kontrabida sa teleserye. Kahon, wala namang laman yan, di ba, Nay? Alam mo, Nay, hindi kami ang may kailangan. Kayo, baka hindi nyo na alam ang pinagsasabi nyo. Victor, si Aina, pwede ba kayong lumabas? Hindi nyo naman kami pamilya. Anong sinasabi mo? Sigaw ni Victor. Nako, Victor, huwag kang sumigaw sa akin. Baka akala mo, pinagkakantiwalaan namin kayo. Baka ikaw at ang asawa mo ang nagkunwaring tumulong sa nanay ko para lang nakawin ang kahon. Kayo ang mga agaw, kayo ang mga gutom. Tumahimik ang lahat. Ang hininga ni Loring ay bumibilis. Ilang segundo ang lumipas. Sa halip na sagutin, huminga ng malalim si Loring. Ito ang kanyang paglabas sa pagiging martir. Tama na, Maricel, sigaw ni Loring. Ang boses niya ay hindi pa kailanman narinig na ganoon katindi. Oo, ang sinigang ko, amoy isda. Oo, ang bahay ko, maliit. Pero Victor at Aina, hindi sila magnanakaw. Kayo ang pumapatay. Kayo ang nagpatay sa tatay nyo sa dami ng sakit na ibinigay nyo. At ngayon, gusto nyo akong patayin ulit. Napatulala si Maricel. Hindi niya inaasahan ang ganitong pananalita mula sa isang inang nagpapakamartir. Hinawakan ni Loring ang balikat ni Victor at Aina at tumingin sa mata ni Maricel. Umalis na kayo. Wala na kayong karapatan sa sinigang ko. Wala na kayong karapatan sa akin. Ang pamilya ko, sila na. Hindi makagalaw si Maricel. Ngunit sa likuran, si Jerome, hindi na niya kinaya. Umalis siya. Sumunod si Aling Remy, ang tsismosang kapitbahay. Sa kanya, nag-aalok ng pakikiramay na may tsismis na kasama. Nasa likod si Jerome. Umiiyak. Lumabas si Elena. Inabutan siya ng malamig na tubig. Jerome, sabi ni Elena, malambing ang boses. Ang mga sinasabi mo, totoo ba? Naku, grabe ang ugali ng mga kapatid mo. Hindi ko alam, Elena. Hindi ko na alam, hindi ko naman gusto to. Pero kailangan kong magbayad ng utang, sabi ni Jerome, nanginginig. Hinawakan ni Elena ang kamay ni Jerome at napansin niya ang isang maliit na pasa sa pulso ni Jerome. Sino ang gumawa nito? Nagalit si Maricel. Hindi siya natalo. Lumapit siya kay Loring at sa isang mabilis na galaw sinampal niya ang ina. Plak! Tumindig si Loring pero walang boses. Ang sakit ay mas malaki kaysa sa sampal. Ngunit bago pa man makasigaw si Maricel ng mas masakit na salita, lumabas si Victor. Ang muka ay puno ng galit. Tumigil ka, wala kang karapatan. Victor, huwag kang makialam, sigaw ni Maricel. Hinawakan ni Victor si Maricel sa braso. Hindi niya sinaktan, pero mahigpit ang hawak. Tumingin siya sa mata ni Maricel at ang boses niya ay malakas, parang kulog. Hindi niyo siya ina, manahimik kayo. Lumayas kayo sa pamamahay namin. Nang umalis si Maricel at Anton, hindi na nagsalita si Aling Loring. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-iisip. Ang sampal na yon, hindi sa pisngi niya tumama, sa dignidad niya. Pero ang mas matindi ang pagprotekta ni Victor. Wala siyang dugong konektado kay Victor. Pero si Victor ang humarap sa galit at kamangmangan ni Maricel. Nay Loring, mag-ingat po kayo. Baka magsumbong po yan sa pulis. O baka may gawin po silang masama, sabi ni Aina, nanginginig. Hindi sila magsusumbong, Aina. Alam nila ang totoo, sabi ni Loring, kalmado. Kinabukasan, dinala ni Loring si Victor sa isang used car dealership sa Batangas. Inilabas niya ang natitirang ipon niya, ang ipon na dapat ay para sa kanyang sarili at pagtanda. Hindi iyon milyon. Kaunti lang, pero malaki na iyon para sa kanila. Nay Loring, bakit po tayo nandito? Tanong ni Victor.
Victor, gusto kong bayaran ang utang na loob ko sa inyo. Hindi ako makatulog. Pinoprotektahan niyo ako, pero ang tanging hanap buhay mo, ang jeepney mo. Luma na. Victor, gusto kong bumili ka ng bagong jeepney. Napatulala si Victor. Hindi po, Nay. Huwag niyo po kaming isipin. Para po yan sa inyo. Victor, pakinggan mo ako. Ang mga anak ko, tinawag kayong gutom at magnanakaw. Gusto kong patunayan sa kanila at sa inyo na ang mabuting puso ay may gantimpala. Ito ang pamana ko, hindi lupa, kundi ang ikaw. Kahit nag-aatubili, pinili ni Victor ang isang second-hand na jeepney. Mas malaki, mas maayos, mas matibay. Pag-uwi nila, si Aina naman ang naging tahimik. Nakita niya ang bago at malinis na jeepney. Napakalaking pagbabago. Pero may pagduda sa puso niya. Gabi, nag-uusap sila ni Victor sa kwarto. Pabulong, Victor, alam kong mabuti ang puso mo. Pero nako, bakit niya binili yon? Napakalalaking pera. Baka, Victor, iniisip niya na tayo na ang mag-asawa niya. Bulong ni Aina. Aina, ano bang sinasabi mo? Napakabuti ng Nanay Loring. Gusto niya lang tayong tulungan. Alam ko, pero Victor, baka masyado siyang nakadepende sa atin. Baka sa pagdating ng Isla Perdida gusto niyang kontrolin tayo. Tayo lang ang pamilya niya. Baka gusto niyang agawin ka sa akin. Ang mist of distrust engine ay gumana sa puso ni Aina. Ang tatakot na mawala ang asawa dahil sa pera at responsibilidad. Narinig ni Loring ang boses ni Aina. Hindi siya pumasok, kumatok lang siya. Pumasok si Loring. Tiningnan niya ang mag-asawa. Aina, sabi ni Loring, malambing. Alam kong nag-aalala ka, huwag kang mag-alala. Ang binili ko kay Victor, hindi kapalit ng pagmamahal mo. Ang binili ko, ang karangalan niya para sa ating pamilya. Aina, huwag kang mag-alala. Hindi ko aagawin ang asawa mo. Ang totoo, ikaw ang anak ko na hiniling ko sa Diyos. Ang totoo, Aina, kaya ko ito ginagawa dahil ayaw kong maging tulad ako ng mga anak ko. Ayaw kong maramdaman ninyo na utang nyo sa akin ang buhay nyo. Ang jeepney na yan, para sa kinabukasan nyo. Victor, may gusto akong ipagawa sa jeepney. Isulat mo. Kaya't napatunayan. Kaya't napagaling. Kaya't napatunayan ang kabutihan ng puso. Naiyak si Aina. Niyakap niya si Loring ng mahigpit. Salamat po, Nay. Salamat po. Nang sumunod na araw, habang nagmamaneho si Victor sa kanyang bagong jeepney, may nakita siyang isang kotse na may tinted windows. Nakita niya si Aling Remy na sumasakay sa kotse. Bakit kaya? Kinahapunan, habang nag-iinuman si Maricel at Anton sa isang bar sa Maynila, tumawag ang isang abogado na nagpakilala, Attorney Rafael Guevara. Miss Salcedo, narinig ko ang tungkol sa lupa at sa Isla Perdida. Huwag kang mag-alala. Wala akong pakialam sa emosyon. Ang mahalaga, ang batas. May loophole tayo at sa loob ng 1 linggo, magkakaroon tayo ng kailangan mo lang magbigay ng retainer. Nakangiti si Maricel. Attorney, grabe. Sige, simulan na natin ang laro. Hindi pa tapos ang laban, Nay Loring. Ang banta ng TRO at ang pangalan ni Attorney Rafael Guevara ay umalingaw sa isip ni Aling Loring. Alam niya, hindi siya mananalo sa laro ng batas. Ang batas ay para sa mayaman at ang mga loophole ay para sa matatalino. Pero mayroon siyang mas malaking sandata kaysa sa batas, ang puso ng mga tao at ang katotohanan. Victor, Aina, kailangan natin ng matinding plano, sabi ni Loring sa kanila habang kumakain sila ng champorado para sa almusal. Mag-file po tayo ng reklamo sa kanila, Nay, dahil sa pag-abandona, sabi ni Victor. Hindi, Victor. Hindi yan ang paraan. Ang mga anak ko, kahit manalo tayo sa korte, gagawa pa rin sila ng paraan para sirain tayo. Kasi galit sila sa buhay nila. Hindi nila matatanggap na mas masaya tayo sa maliit na bahay na to kaysa sa kanila sa malaking Maynila. Kaya Victor, Aina, hindi tayo lalaban sa korte, lalaban tayo sa komunidad. Binalikan ni Loring ang ideya niya, ang pag-alala sa buhay ni Mang Rico. Victor, gusto kong maghanda tayo ng isang napakalaking salo-salo sa piyesta ng susunod na buwan. Magiging lechong niem ni Mang Rico. Imbitahin natin ang lahat ng tao, pati si Maricel at Anton at yung abogado nila. Nagtaka si Aina. Bakit, Nay? Sayang naman ang pera. Hindi yan sayang, anak. Iyan ang investment ng katotohanan sa harap ng lahat ng tao, sa harap ng komunidad na saksi sa kabutihan mo, Victor, at sa kasamaan nila. Ipapakita ko kung sino talaga ang may-ari ng Isla Perdida. Sa planong yon, si Loring ay hindi na isang biktima. Siya ay isang master architect. Samantala, sa isang lumang fast food restaurant, nakikipagkita si Jerome kay Elena. Ngayon, hindi na lang pagkain ang inihanda. Mayroon na ring pag-amin at kilig.
Kumusta ka, Jerome? Tanong ni Elena. Malambing. Hindi ko alam, Elena. Grabe, sobrang stress. Si Maricel, parang demonyo na siya. Sinampal niya si nanay. Kinuha na niya ang kotse ko. Sabi niya, ibebenta niya ang lahat para lang makabayad sa utang. Hindi na siya makatao. Napatitig si Jerome sa lumpia na nasa mesa. Hindi niya ito magalaw. Alam mo, Elena, sabi ni Jerome, puno ng pagsisisi. Ang totoo, ayaw ko rin sa lahat ng to. Hindi ko naman gustong iwan si tatay at nanay sa Manawag. Pero tinakot ako ni Maricel. Sabi niya, kapag hindi ako sumunod, isusumbong niya ako sa loan shark na may utang sa akin. Naku, mas malaki pa ang utang ko sa kanya. Inilahad ni Jerome ang lahat, ang kanyang pangarap na maging negosyante na nabigo, ang kanyang utang na lumaki dahil sa mga bisyo at masamang desisyon, ang kanyang takot kay Maricel. Hindi nagsalita si Elena. Hinawakan lang niya ang kamay ni Jerome sa lamesa. Jerome, sabi ni Elena. Alam mo, hindi ko alam ang utang mo, pero nakikita ko ang puso mo. Ang puso mo, nag-iiba. Hindi ka masamang tao. Ang mga kapatid mo, sila ang may sakit. Kinuha ni Elena ang kamay ni Jerome at marahan niyang dinampian ng halik ang pasa sa pulso ni Jerome. Hindi na tayo magtatago, Jerome. Pero kailangan mong lumayo sa kanila. Kailangan mong piliin ang kalayaan mo. Napansin ni Elena ang sobrang kaba ni Jerome nang may dumaang kotse. Sino yung loan shark? Si Maricel ba ang nagdala sa iyo sa kanila? Wala. Huwag mo nang tanungin yan, sabi ni Jerome, nanginginig. Pero nakita ni Elena ang takot sa mata niya, isang itim na anino ng loan shark. Kinahapunan dumating si Maricel at Anton sa bahay ni na Victor at Aina. Sila ay nag-aalok ng deal. Victor, Aina, nako, hindi na namin kayo aawayin. Pero itong Isla Perdida, masyadong malaki para sa amin. Kaya Victor, ibenta nyo na lang sa amin ang isla. Bibigyan namin kayo ng 1 milyon sa loob ng 1 linggo. At sa halip na TRO ang makuha nyo, magiging negosyo tayo. Ano? Deal? Ang deal na inalok ni Maricel ay 1 bitag. Alam ni Victor at Aina iyon, 1 milyon. Napakalaking pera para sa isang driver ng jeepney at isang nagtitinda ng banana Q. Tinitigan ni Victor si Maricel. Si Maricel nakangiti, confident sa sarili niya. Ano, Victor? 1 milyon cash? Hindi na kayo maghihirap, matutupad na ang mga pangarap nyo. Hindi na kayo magiging gutom. Sabi ni Maricel, ang boses ay puno ng pang-iinsulto. Umiling si Victor. Maricel, hindi mo alam ang halaga ng pamilya at dignidad. Dignidad? Nako, Victor, mabibili ang dignidad. Hindi mo ako sinasagot, Victor. Oo, o hindi. Hindi, Maricel, hindi ka namin kailangan. Ang Isla Perdida, hindi iyan ibebenta. Hindi dahil sa milyon, kundi dahil ang isla na yan ay pag-aari ng isang tao na minahal ang magulang niya hanggang sa huli. Sumingit si Aling Luring. Maricel, Anton, wala na kayong pag-asa. Ang Isla Perdida, hindi na kayo ang may-ari niyan. Nagpanik si Maricel. Ano? Hindi kami ang may-ari? Sino? Victor, Aina, kayo ba ang nagkunwaring tumulong para lang makawin ang papeles? Magnanakaw. Hindi sila magnanakaw, Maricel. Sila ang pamilya ko. At kung mayroon mang magnanakaw, kayo yon. Sabi ni Loring, hindi natinag. Umalis si Maricel at Anton, puno ng galit at pagbabanta. Nagpapadala si Maricel ng text sa kanyang abogado. Ipel na ang throw! Dali-daling naghanda si Loring para sa litong niyem ni Mang Rico. Hindi iyon isang lamayan. Iyon ay isang selebrasyon ng tagumpay sa harapan ng simbahan sa bayan ng Batangas sa oras ng fiesta. Ang araw na yan, Victor, ang araw na tatahimik ang mga bibig nila, sabi ni Loring. Samantala, lumapit si Aina kay Victor. Nag-aalala pa rin siya. Victor, sabi ni Aina. Tingnan mo, ang mga bata galit na. Baka may gawin silang masama. Kung ibebenta na lang natin ang Isla Perdida sa gobyerno para maging public park, hindi na nila tayo maaabala. Niyakap ni Victor si Aina ng mahigpit. Aina, alam ko, pero hindi. Hindi namin to ginagawa para sa pera. Ginagawa namin to para sa nanay natin. Ang Isla Perdida, hindi yan dapat sa gobyerno. Dapat yan sa mga taong may mabuting puso. Aina, hindi tayo magpapatalo sa takot. Nung gabi, habang nag-aayos si Loring ng mga damit ni Mang Rico, may narinig siyang boses sa kanyang isip. Ang mga huling salita ni Rico. Ang medalyon, Loring, sa ilalim ng bato. Napahawak si Loring sa ulo niya. Medalyon. Hindi niya alam kung saan iyon. Napansin niya ang kanyang luma at sikat na medalyon na laging suot ni Rico. Wala na. Naku! Ano ang koneksyon ng medalyon sa bato? Kinabukasan, habang nagtitinda si Aina ng banana Q sa labas ng bahay, lumapit si Aling Remy. Ngiting-ngiti. Aina, anak, naku, ang ganda-ganda ng jeep ninyo. Ang dami nyo na palang pera. Alam mo, kumare, sabi ni Aling Remy, ang boses ay pabulong, ngunit mayabang. Si Maricel, ang bait-bait, binigyan niya ako ng gold bracelet. Ang ganda, di ba? Ipinakita ni Aling Remy ang bracelet niya. Ano yan, Aling Remy? Tanong ni Aina.
Naku, wala lang. Sabi niya, kailangan niya ako para maging witness sa korte. Sabi niya, sasabihin ko lang daw na nababaliw na si Nanay Loring at magnanakaw ka. At ay na, nag-oo ako. Nang marinig ni Aling Loring ang tungkol sa gold bracelet at ang pagiging witness ni Aling Remy, hindi siya nagalit. Ngumiti siya. Naku, ang galing, Maricel. Sa wakas, nag-aksaya ka ng pera para lang sa isang chismosa. Hayaan mo sila, Victor. Alam ng Diyos ang totoo, sabi ni Loring. Hindi nag-alala si Loring dahil alam niyang ang kasinungalingan ni Aling Remy ay madaling mabibisto sa harap ng buong bayan. Ang mga tao ay alam kung gaano siya kachismosa. Sa kabilang banda, si Jerome ay nasa bingit ng pagkasira. Nalaman niya ang tungkol sa deal at sa pagbili ni Maricel kay Aling Remy. Hindi na niya kinaya. Maricel, ano bang ginagawa mo? Kinukuha mo ang kaluluwa ng lahat ng tao. Binayaran mo si Aling Remy. Ganyan ka na ba kasama? Pati ang nanay natin. Sinasaktan mo na. Nasa loob sila ng sosyal na kondo ni Maricel. Si Anton, nakaupo lang, nagbabasa ng dyaryo. Jerome, tumahimik ka! Naku, huwag mo kaming pakialaman. Mas matanda kami sa iyo. At ikaw, ano bang ginawa mo? Sinira mo lang ang buhay mo. Kaya utang na loob. Umalis ka, sigaw ni Maricel. Kinuha mo ang kotse ko, Maricel. Bakit? Hindi ko na kailangang mag-alala sa utang ko. Makakahanap ako ng trabaho. Ang kotse mo? Ha ha ha! Wala na yon, Jerome. Binenta ko na. Oo, binenta ko na sa murang halaga. Bakit? Kasi gutom ako at with Jerome, ang pera na yan, pambayad ko sa unang hulog ng abogado ko. Ano, magagalit ka, magsumbong ka, sino ang maniniwala sa iyo? Napahawak si Jerome sa ulo niya. Ang huling pag-asa niya, kinuha. Ang huling koneksyon niya sa dignidad, sinira. Maricel, wala ka ng puso, bulong ni Jerome at tumakbo palabas ng kondo. Sumunod si Anton. Maricel, grabe, masyado ka nang matindi. Hindi ba tama na? Ibigay na lang natin ang Isla Perdida sa nanay kahit maghihirap tayo. Hindi, Anton. Hindi ako papayag na maging mahirap. Kung maghihirap ako, dapat lahat tayo. Wala tayong pera, Anton. Walang-wala. Manahimik ka. Pipib. Tumakbo si Jerome. Wala siyang pupuntahan. Pumasok siya sa isang lumang parke. Umiiyak siya. Nag-iisa. Narinig niya ang boses ni Elena. Jerome, ano bang nangyayari sa'yo? Niyakap ni Elena si Jerome. Hindi siya nagsalita. Hinayaan niya lang si Jerome na ilabas ang lahat ng sakit. Nang kumalma si Jerome, tiningnan niya si Elena. Wala na akong kotse, Elena. Wala na akong pera. Isa akong failure. Sino ba ang nagsabi na kailangan mo ng kotse para maging lalaki? Jerome, nakita ko ang ginawa mo. Nag-aalala ka sa nanay mo. Iyan ang tunay na lalaki. Dahan-dahang hinawakan ni Elena ang mukha ni Jerome. Ang mga mata niya ay puno ng pag-unawa at pagmamahal. Hindi niya hinusgahan. Nakita niya ang pasa sa pulso ni Jerome. Hinalikan ni Elena ang noo ni Jerome. Hindi iyon mainit, kundi malambot, parang pangako. Dito ka muna, Jerome. Huwag kang babalik sa kanila. Akin ka muna. Sa Batangas, kinakausap ni Loring si Victor at Aina. Victor, alam mo ba kung nasaan ang lumang bato sa likod ng bahay? Yung laging inuupuan ni Mang Rico? Oo, Nay. May malaking bato doon. Bakit po? Narinig ko ang huling salita niya. Victor, ang medalyon sa ilalim ng bato. Victor, nasaan ang medalyon ni Rico? Wala na sa damit niya. Gabi na, tahimik ang lahat. May dalawang anino na pumasok sa bakuran ni na Victor at Aina, si Maricel at Anton. Sila ay may dalang sulo at kagamitan. Sige, Anton, dito ko nakita si nanay na nagtatatago ng mga papeles. Kailangan nating makuha. Sigurado akong mayroon silang photocopy o may contract na nilagdaan. Hanapin mo na lang, bulong ni Maricel. Dali-daling sinimulan ni Maricel at Anton ang paghahanap sa loob ng bahay. Binaliktad ang mga unan, binuksan ang mga drawer, hinanap ang lahat ng sulok pero wala silang nahanap. Tanging kalat at pinsala lang. Maricel, wala na, sana yan. Baka nilagay na ni Lola Loring sa bangko. Sinira lang natin ang bahay. Nakita ni na Victor at Aina ang pinsala. Ang mga gamit nagkalat sa sahig. Ang mga pinto may mga gasgas. Nako, grabe, si Maricel at Anton ang may gawa nito. Hay nako, ang sama-sama na nila. Sigaw ni Aina, umiiyak. Si Aling Loring, walang emosyon. Tiningnan niya ang mga kalat, parang nag-iisip. Hayaan mo na, Aina, hindi na mahalaga ang mga gamit. Ang bahay ay hindi natitinag ng kalat. Ang bahay ay natitinag ng kawalan ng pag-ibig. Sabi ni Loring, kalmado. Dumating ang tawag ni Maricel. Ang boses niya ay hindi nahihiya, napakayabang. Nay Loring, naku, sayang, hindi namin nahanap ang mga papeles. Pero huwag kang mag-alala, may backup plan kami. Victor, magnanakaw. Maricel, tigilan mo na yan, sigaw ni Loring. Hindi, Nay. Kung hindi mo ibibigay ang isla, magsasabi kami ng katotohanan. Victor,
Siya ang huling nakakita kay tatay. Baka pinatay niya ang tatay Nay para lang makuha ang pera. Sabihin namin sa lahat na magnanakaw at mamamatay tao si Victor. Ang huling sipa ni Maricel, ang pinakamasakit, ang paggamit ng kamatayan ni Mang Rico para sirain ang buhay ni Victor. Sus Mario Sep, wala kang karapatan. Ang Diyos ang bahala sa inyo, sigaw ni Loring. Hindi nag-aksaya ng panahon si Loring. Dinidala niya si Victor at Aina sa munisipyo. Doon nilagdaan nila ang lahat ng papeles. Hindi na ibebenta ang Isla Perdida. Ito ay ililipat. Si Aling Loring, ang legal owner, ay inilipat ang karapatan sa Isla Perdida kay Victor at Aina Cruz. Hindi sa pamamagitan ng di malilimutang sulat, kundi sa pamamagitan ng kontrata ng pag-ibig at utang na loob. Pagkatapos ng pirmahan, tumingin si Loring kina Victor at Aina. Ang Isla Perdida, Victor, Aina, akin na yan. Hindi ko na kailangan ng papel. Ang akin ang susi sa bahay na to. Victor, sa wakas, wala na akong utang sa inyo. Kayo ang pamilya ko. Ang plano natin tuloy na. Sa fiesta, pumunta si Loring sa isang sikat na tindahan ng damit. Binili niya si Victor ng isang bagong puting barong Tagalog. Victor, isusuot mo to sa araw ng ating tagumpay. Hindi ka driver ng jeepney. Ikaw ang may-ari ng bagong buhay. Ang barong na yan, simbolo ng dignidad at kalayaan. Naiyak si Victor. Nay Loring, hindi po namin kayo bibiguin. Nakikipagkita si Jerome kay Loring sa isang kanto. Wala siyang dalang sinigang. Wala siyang dalang regalo. Tanging babala lang. Nanay Loring, pabulong na sabi ni Jerome. Si Maricel, galit na galit. May narinig akong usapan. May dala silang tao mula sa Maynila. Hindi ko alam kung sino, pero baka loan shark na ang dinala niya. Nanay, mag-ingat po kayo. Tumakbo si Jerome palayo, walang lingon. Kinahapunan, lumabas si Aling Remy sa labas ng bahay ni na Victor at Aina. Kausap niya ang mga kapitbahay. Ang boses niya malakas para marinig ng lahat. Mga kumare, alam niyo ba? Magpapakasal na si Lola Loring at si Victor. Grabe, sa simbahan. Sabi niya, mamahalin daw niya si Victor para lang malegalize ang pag-aari niya sa Isla Perdida. Ang sama talaga ng mga matatanda ngayon. Diba? Araw ng fiesta, araw ng letungniam ni Mang Rico. Ang buong bayan ng Batangas ay naroon. Sa labas ng lumang simbahan, inihanda ang mga mesa. Ang mga tao ay nagbubulungan, hindi tungkol sa fiesta, kundi tungkol sa chismis ni Aling Remy, ang kasal ni Lola Loring at Victor. Nandoon si Maricel, Anton, at ang abogado nila si Attorney Guevara. Nandoon din si Aling Remy, suot ang kanyang gold bracelet, naglalakad ng mayabang. Hindi nila alam na sila ay pupunta sa sarili nilang hukay. Nakabarong Tagalog si Victor, si Aling Loring, nakasuot ng simpleng kimona, matatag. Victor, Aina, handa na ba kayo? Tanong ni Loring. Handa na po, Nay, sagot ni Victor. Tahimik ang lahat habang nagsasalita si Victor. Mga kababayan, sabi ni Victor, ang boses ay kalmado at matapang. Si Mang Rico, siya ay isang mabuting tao. Ang pag-ibig niya sa kanyang pamilya ay totoo. Ang nangyari sa kanya napakasakit. Pero ngayong araw na to, hindi tayo iiyak. Magdiriwang tayo sa kabutihan. Tumingin si Victor kay Maricel at Anton. At para sa mga taong nagtatanong kung bakit ako ang nangangasiwa nito, ang tanging sagot ko, utang na loob. Pagkatapos tumayo si Aling Loring, ang boses niya ay malakas. Mga kababayan, mayroon akong sasabihin, hindi lang ito tungkol kay Rico, kundi tungkol sa katotohanan at sa pagmamahal. Sabi nila, Victor at ako ay magpapakasal. Kasalanan, hindi ako magpapakasal kay Victor. Victor at Aina, sila ang anak ko. Hindi ko sila aagawin sa isa't isa. Biglang tumahimik ang lahat, pati si Aling Remy napatahimik. Mga anak ko, si Maricel at Anton, sabi nila, nababaliw na ako. Sabi nila, magnanakaw si Victor at Aina. Kinuha raw nila ang lupa namin. Pero ang totoo, kayo ang may alam. Ang sinigang, sigaw ni Loring. Sa inyong lahat, ang sinigang ay isang simpleng ulam. Pero kay Maricel, ang sinigang ay amoy kahirapan. Itinapon niya ang sinigang sa sahig. Iyan ba ang pagmamahal? At ang Isla Perdida. Oo, may Isla Perdida. Mayaman na ako. Pero Maricel, Anton, hindi na kayo ang may-ari. Nagulat ang lahat, pati si Attorney Guevara. Nay, ano bang sinasabi mo? Sigaw ni Maricel. Ang Isla Perdida, Maricel, Anton. Hindi ko na ito ibebenta. Inilipat ko na ito sa Victor at Aina Cruz. Oo, hindi sila magnanakaw. Sila ang nagligtas sa akin. Sila ang nagbigay sa akin ng pamilya. At kayo, sino kayo?
Ang ginto na suot ni Aling Remy, regalo yan para maging kasinungalingan. Ang utang nyo, alam ko. Hindi nyo sinabi sa akin, pero kinuha nyo ang buhay ng tatay nyo. Iniwan nyo kami sa daan. Nag-alisan ng tingin si Maricel at Anton. Galit na galit si Maricel. Sa harap ng lahat ng tao, sumigaw si Maricel. Hindi totoo. Magnanakaw. Lola Loring, naghahanap ka lang ng pera. Ngunit huli na. Ang mga mukha ng mga tao ay puno ng pagkagalit at pagkadismaya. Tumingin si Maricel sa paligid. Ang mga mata ng mga kapitbahay ay parang mga kutsilyo. Ang mga bibig nila ay nagsasabi, grabe, walang hiya. Biglang bumagsak si Maricel na himatay sa gitna ng fiesta. Hindi dahil sa init, kundi dahil sa hiya at galit. Nagsimula nang sumigaw si Atty. Guevara. Hindi pa tapos ang laban. Lola Loring, Isla Perdida ay sa kanila. Pero ang lupa ng bahay na ito ay amin. Kami ang bibili niyan. Layas kayo sa bahay na yan. Nagising si Maricel. Nakita niya si Anton umiinom ng tubig. Si Atty. Guevara ay nasa tabi niya. Galit na galit. Lola Loring, baka nakakalimutan nyo. Ang lupa ng bahay na yan, amin yan. Ang mga anak nyo, ang nagbebenta sa amin sa loob ng isang linggo. Paaalisin namin kayo. Sigaw ni Atty. Guevara, sinasamantala ang kaguluhan ng fiesta. Si Aling Loring tumawa, isang tawa na matamis at mapait. Attorney, nako, masyado kang nagmamadali. Ang mga anak ko, walang karapatan na ibenta ang lupang yan. Ang lupa na yan ay hindi na kanila. Akin ay ayan na. Nagtaka si Atty. Guevara. Ano bang sinasabi nyo? Bakit naging inyo? Hindi naman kayo ang original owner. Oh, attorney, hindi ako ang original owner. Pero ako ang bumili. Ikinuwento ni Loring ang lahat. Para makatulong kay Victor at Aina sa pagsisimula ng Isla Perdida at para lang makabayad sa utang ni Maricel at Anton, ibebenta ko dapat ang lupa. Pero attorney, alam ko ang ginagawa nyo. Hindi ko ibebenta ang lupa sa inyo. Ibinenta ko na yan kay Victor at Aina. Isang buwan na ang nakalipas. Nag-aalala si Victor at Aina. Hindi nila alam yon. Ipinangalan ko na sa kanila ang lupa. Utang na loob ko sa kanila ang buhay ko. Ang lupa na yan, hindi na inyo. Lahat ng nasa paligid ay nagbulungan. Si Victor at Aina, umiiyak. Sila ay nag-alay ng buhay. At ngayon, binigyan sila ng buhay. Tumingin si Loring sa kanyang mga anak. Ang mukha ni Maricel ay puno ng galit at kabaliwan. Maricel, Anton, Jerome, mayroon akong natagpuan. Hindi pera, kundi liham. Inilabas ni Loring ang isang lumang sulat ni Mang Rico. Hindi ko nababasahin, pero ito ang di malilimutang sulat ni Mang Rico. Kinuha ni Maricel ang sulat at binuksan. Habang binabasa niya, ang mukha niya ay nag-iba. Mula sa galit, naging takot at pagkatapos, pagkabalisa, ang huling linya ng sulat. Ang halaga ng inyong pagmamahal, anak, isang bagong piso. Iyan ang sapat na gantimpala sa inyong puso. Umikot ang mata ni Maricel, hindi dahil sa galit, kundi dahil mayroon siyang nakita. Dalawang lalaki, nakasuot ng leather jacket, ay pumasok sa fiesta. Sila ang mga loan shark. Maricel Salcedo, ang utang mo, bayaran mo na. Nagpanik si Maricel. Sinubukan niyang tumakbo, pero nahuli siya. Si Anton tumakbo rin, pero nahuli rin. Nag-away sila sa gitna ng fiesta. Ang pagtatapos ng kanilang kayabangan, tiningnan ni Loring si Jerome na nakatayo lang, tahimik. Jerome, sabi ni Loring, sana maging masaya ka, kalayaan. Umalis si Jerome. Hindi na siya babalik. Makalipas ang isang linggo, ang ingay ng fiesta at ang sigaw ng mga loan shark ay humupa na. Ngayon, ang Batangas ay tahimik. Si Aling Loring, nakaupo sa paborito niyang bato, sa likod ng bahay ni na Victor at Aina. Ang bato na laging inuupuan ni Mang Rico. Rico, bulong ni Loring. Sa wakas, malaya na ako. Hindi ang mga anak ang kailangan niyang patawarin. Ang sarili niya dahil sa pagiging bulag sa kawalang hiyaan ng kanyang mga anak. Ang sarili niya dahil sa pagpili na maging martir. Ngayon, wala na yon. Ang pag-ibig niya ay hindi na tanikala. Ito ay kalayaan. Lumabas si Victor. Nay Loring, may naghahanap po sa inyo. Isang text message mula kay Jerome. Maikli lang, Jerome. Nay, patawarin niyo ako. Alam kong wala akong karapatan, pero salamat po. Makikita ko na ang sarili kong daan. Pinili ko na ang kalayaan. Nakangiti si Loring. Tama na yon. Hindi niya kailangan ang pagmamahal na pilit. Nagreply si Loring. Loring, magpakabait ka, anak. Maghanap ka ng pag-ibig na hindi nangangailangan ng pera. May kapayapaan na ako. Iyon lang ang mahalaga. Lumapit si Aina kay Loring. Nay, huwag na po kayong malungkot. Sila Maricel at Anton, ma'am. Matututo rin sila. Pero ang pamilya natin, tayo na ang magpapatuloy. Oo, Aina, Victor, Aina, ang Isla Perdida, hindi natin dapat sirain. Hindi tayo tulad nila. Kailangan nating gamitin yan para sa kabutihan. Kinuha ni Loring ang lumang bato na inuupuan ni Mang Rico. Sa ilalim, may puting tela na balot.
Ang medalyon, Loring, sa ilalim ng bato. Binuksan ni Loring ang tela. Ang medalyon ni Mang Rico. Sa likod, may nakaukit na, ikaw ang aking paraiso, ang Isla Perdida. Ang paraiso, hindi ang lupa, kundi ang pag-ibig. Hinalikan ni Loring ang medalyon. Tiningnan niya si Victor at Aina. Sila ang kanyang paraiso. May tumawag kay Victor, isang malaking developer ng ecotourism. Victor Cruz. Narinig namin ang tungkol sa Isla Perdida. Nakita namin ang ginawa niyo. Gusto naming mag-imbita. Hindi para bilhin, kundi para makipagtulungan. Kinahapunan, bumalik si Loring sa bahay ni na Victor at Aina. Nakaayos ang gamit niya. Victor, Aina, mag-iimpake na ako. May kaibigan akong matagal na akong hindi nakikita. Pupunta akong Palawan. Babalik ako, pero kailangan ko munang makita ang mundo. Mag-isa, hindi bumalik si Jerome sa Maynila. Tinupad niya ang pangako niya kay Elena. Kalayaan, nakahanap siya ng trabaho sa isang maliit na tindahan sa Batangas. Hindi kalayuan sa bahay ni na Victor at Aina. Simple lang, walang pressure. Walang utang. Nang sumunod na gabi, nagkita sila ni Elena sa dalampasigan. Ang langit ay puno ng bituin. Walang ibang tao. Tanging ang tunog lang ng alon at ang kanilang mga puso. Jerome, sabi ni Elena. Ang boses ay pabulong. Nag-text si Nanay Loring. Sabi niya, malaya ka na. Salamat sa iyo, Elena, sabi ni Jerome. Puno na ng utang na loob na hindi humihingi ng kapalit. Kung wala ka, baka nasa kulungan na ako. O baka pinatay na ako ni Maricel. Umupo sila sa buhangin. Inamin ni Jerome ang lahat kay Elena. Ang mga pagkakamali niya, ang mga bisyo, ang mga utang, ang pagkabigo niya bilang anak, ang kanyang kahinaan. Alam mo, Elena, sabi ni Jerome, umiiyak. Hindi ako kasing tapang ni Victor. Hindi ako kasing talino ni Maricel. Isa lang akong failure. Hinawakan ni Elena ang kamay ni Jerome. Wala siyang sinabi. Hinawakan niya lang. Jerome, sabi ni Elena. Ako, wala akong kotse. Hindi ako nakapag-aral. Hindi ako magaling. Pero nakikita ko ang puso mo. Ang puso mo masakit. Ang puso mo naghahanap ng kapatawaran. Hindi ako naghahanap ng perpekto. Naghahanap ako ng totoo. Dahan-dahang lumapit si Jerome kay Elena. Ang simoy ng hangin ay malamig. Pero ang kanilang mga puso, mainit. Nag-umpisa ang halik. Hindi iyon nagmamadali. Malambot. Ang mundo ni Jerome ay tumigil. Ang pag-ibig na ito, hindi bawal. Ito ay malaya. Ang labi ni Elena ay parang tubig sa gitna ng desyerto. Hindi siya nagmamadali. Ang mga kamay ni Jerome, nakaayakap sa bewang ni Elena. Ang kanyang puso, tumibok. Ang buong paligid ay nagbago. Ang buwan ay naging ilaw. Ang mga bituin ay naging saksi. Ang bawat alon ay naging musika. Naramdaman ni Elena ang init ng pagmamahal. Isang pagmamahal na ang pag-ibig na ito walang tanikala. Tanging kalayaan. Binitawan ni Jerome ang kamay ni Elena. Tumingin siya sa mata niya. Elena, ikaw ang aking kalayaan. Ikaw ang aking pangalawang pagkakataon. Wala akong lupa, wala akong pera. Pero ang buhay ko, ibibigay ko sa iyo. Pag-uwi ni Elena, may tumawag kay Victor. Victor Cruz, ako po si Mr. Reyes, ang representative ng ecotourism. Gusto po naming magbigay ng final proposal. Hindi na po tayo magbebenta. Makikipag-partner po kami sa inyo. Sa susunod na buwan, diba, magbubukas na ang Isla Perdida. Nang sumunod na araw, umalis si Aling Loring. Si Victor at Aina umiiyak. Ngunit bago umalis si Loring, sinabi niya kay Victor, Victor, may isang bagay pa akong ipinapangako sa inyo. Handa na kayo para maging ami-pampito makalipas ang ilang buwan. Ang pag-alis ni Aling Loring ay hindi pagtatapos. Ito ay simula. Si Victor at Aina, kasama si Mr. Reyes Taza, ay nagtatag ng Ecotourism Partnership sa Isla Perdida. Ang isla ay hindi naging resort ng mayaman kundi isang sanctuary. Isang parke na may kaunting cottages para sa mga turista na pinapatakbo ng mga taong bayan. Sila Victor at Aina ang mga manager at owner ng lupa. Dahil sa yaman ng Isla Perdida, lumago ang kabuhayan ni na Victor at Aina. Nagdesisyon silang gamitin ang pera, hindi para sa sarili kundi para kay Loring. Sa lupa na dating pag-aari ni Mang Rico at Loring, ang lupang ibinenta ni Loring kina Victor at Aina. Itinayo ang isang bagong bahay. Hindi iyon malaki, ngunit matibay at puno ng pagmamahal. May garage na ngayon si Victor. Isang araw, bumalik si Aling Loring. Mag-isa, ngiting-ngiti, nakita niya ang bago at magandang bahay. Victor! Aina! Naku! Ang ganda! Nay Loring, sa inyo po ito, sabi ni Victor. Ang pera po sa Isla Perdida, ang unang profit po namin, ginamit namin para sa bahay na to. Ito po ang tahanan ng pag-ibig. Tama na, Victor. Hindi niyo dapat ginawa yan, sabi ni Loring, umiiyak. Hinalikan ni Victor ng kamay ni Loring at pagmamano. Nay, walang dapat. Kailangan po para malaman nyo na hindi kayo namin iniwan. Salamat po sa Isla Perdida. Kinuha ni Loring ang medalyon ni Mang Rico. Sa haligi ng bahay na to, Victor. Ilagay mo ang medalyon
Ito ang susi sa lahat. Ang pag-ibig ni Rico, ang kapayapaan. Ginawa nila iyon. Ang bahay na iyon ay hindi na bahay ng kahirapan. Ito ay bahay ng yaman, ng pag-ibig at pag-asa. Dumating si Jerome at Elena. Si Jerome, malinis at presentable. Nagtatrabaho siya sa garage ni Victor. Si Elena, nagtitinda ng turon at banana Q sa Ecotourism Park. Nay Loring, sabi ni Jerome, yumuko. Salamat po. Masaya po ako. Masaya ako anak, masaya ako dahil nahanap mo ang sarili mo at ang pag-ibig. Habang kumakain sila ng sinigang na hipon, pipongit basum, tiningnan ni Loring ang lahat ng tao. Sila ang aking pamilya. Hindi kailangan ng dugo. Biglang si Aina ay ngumiti. Ang ngiti niya napakaliwanag. Nay Loring, sabi ni Aina, tandaan niyo po yung huli niyong sinabi bago kayo umalis, na handa na kami para maging totoong pamilya. Nay, buntis po ako. Nako! Tumingin si Loring kay Aina. Napuno ang mata niya ng luha. Ang anak na hiningi nila sa Diyos. Ang anak na magpapatunay na ang mabuting puso ay may gantimpala. Makalipas ang 1 taon, ang Batangas ay tahimik, ngunit mas masaya. Ang Isla Perdida ay nagdadala ng trabaho at pag-asa sa bayan. Si Victor, hindi na driver ng jeepney. Siya na ang manager at partner ng ecotourism. Si Aina, ngayon ay isang ganap na ina. Si Rico Jr., ang anak nila, ay tumatakbo sa loob ng bagong bahay. Ang tawa niya ay parang musika. Nasa kusina si Aling Loring. Siya ang nagluluto ng paborito ni Victor at Aina. Ang sinigang na hipon. Ang sinigang ng kapayapaan. Ang amoy ng asim at hipon ay naghalo sa hangin. Ito na ang amoy ng pagmamahal at pamilya. Ang sinigang na itinapon ni Maricel ngayon ay simbolo ng kapayapaan at tagumpay. Dumating si Jerome at Elena. Hawak ni Jerome si Rico Jr. Nay Loring, ang ganda ng amoy. Nako, ang nanay ko talaga, sabi ni Jerome. Ngumiti si Loring. Ngayon wala na siyang galit. Mayroon na siyang kapatawaran. Hindi para sa mga anak niya, kundi para sa sarili niya. Pagtugon sa mga tanong 1. Patawad? Si Loring ay nagpatawad kay Jerome. Nakita niya ang pagbabago at pagsisisi ni Jerome. Sa kabilang banda, si Maricel at Anton, hindi na niya sila kinakausap. Ang karma nila ay sapat na. Sila ay nawalan ng lahat dahil sa kanilang kasakiman. Ang pagpatawad ni Loring sa kanila ay ang pagtanggap na hindi na sila bahagi ng buhay niya. Ito ang kanyang durunti kapayapaan. Si Loring ay nakahanap ng kapayapaan hindi sa lupa, kundi sa pamilya na pinili niya. Ang pag-ibig ni na Victor at Aina at ang pagmamahal ni Jerome at Elena ay mas malaki kaysa sa lahat ng luha niya. Siya ay hindi na martir. Siya ay lola na may dignidad. 3. Aral? Tiningnan ni Loring ang lahat ng tao na nagmamahalan. Ang aral ng buhay niya, ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa lupa o pera kundi sa isang puso na handang magmahal ng walang hinihinging kapalit. Kumuha si Loring ng isang mangkok ng sinigang. Inabot niya kay Victor. Victor, sabi ni Loring, ang sinigang na ito, hindi lang pagkain. Ito ang ating pangako. Pangako ng pag-ibig at tiwala. Niyakap ni Victor si Loring, isang yakap na puno ng pagmamahal ng anak sa ina. Ang katapusan, sa bintana nakita ni Loring ang sikat ng araw sa Batangas. Ang bahay na ito, ang pamilya na ito, ang tunay na Isla Perdida, ang lost paradise na kanyang natagpuan. Ang kwento ng pagtataksil ay natapos. Ang kwento ng pag-ibig ay nagpapatuloy. At dito nagtatapos ang kwento ni na Aling Loring, Mang Rico at ang pamilya na pinili ng puso. Sa bawat sandali ng pakikinig, ramdam namin ang inyong yakap. Maraming salamat sa inyo, aming mahal na kumare at kaibigan, sa pagsama sa amin sa paglalakbay na puno ng luha, galit at pagpapatawad. Bilang manunulat, ang pinakamahirap isulat ay ang eksena kung saan itinapon ni Maricel ang sinigang, ang simbolo ng pag-ibig. At ang tahimik na paglisan ni Mang Rico. Sumakit ang puso namin dahil alam naming ang sakit na iyon ay totoo sa maraming pamilya. Hindi lang ito kwento, ito ay isang pag-asa. Pero tulad ni Lola Loring, ang kwentong ito ay binigyang buhay ng pananalig na ang utang na loob ng puso ay mas malaki pa sa utang ng salapi. Ito ay paalala na kahit gaano kalaki ang dilim na dumarating sa buhay, laging may butil ng pag-asa na magsisimulang sumibol. Ang pag-ibig ni na Victor at Aina, ang liwanag na matatagpuan mo sa dulo ng pagsubok na nagbibigay turing sa iyo ng panibagong buhay. May isang tanong lang kaming nais ibalik sa inyo. Kung ikaw si Lola Loring, makakaya mo bang tuluyang kalimutan at tanggapin ang karma ng mga anak mong nagtaksil? O hahanapin mo pa rin ang paraan para sila'y patawarin? Ano ang mas matimbang, karma o pagmamahal? Ibahagi niyo sa amin ang inyong saloobin sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, paki-like at share naman po sa inyong mga kaibigan. Ito po ang inspirasyon namin para magbigay pa ng mas marami pang kwento ng buhay, pag-ibig at tagumpay. Mula sa aming pamilya hanggang sa inyo. Kwentong Puso, isinalaysay ni Clara.